Mga 3 Sundays pa ito eh. So, sa aking pagkaalala, natapos po tayo sa panalangin. So, unang pinag-aralan po natin, kailangan tayo sumamba sa Diyos. Yan ang ating sinasamba. Kailangan tayo sumamba sa ating espiritu, sabihin ng sincerity, ang ating pagsamba. Hindi lang pakitang tao, paibabaw. Tapos, meron po tayong tinuro na dahil kailangan tayo sumamba rin sa katotohanan. Meron pong kautusan ng Diyos kung paano tayo sasamba. May mga kaisipan na malaya tayo sumamba sa gusto nating paraan, pero di totoo yun. Kailangan tayo sumamba ayon sa ipinag-utos sa atin ng Diyos kasi kailangan tayo sumamba sa katotohanan. Ang unang pinag-aralan po natin ay tungkol po sa Lord's Supper. Na ito po yung pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoon, na ito'y ginaganap tuwing linggo, katulad ngayon. At ito'y kautusan sa mga Kristiyano. At ang ginagamit natin ay ang tinapoy naman ng lemadura at katas ng uba. Sila ang ating napag-aralan. Tapos nakarating po tayo sa panalangin, sa pag-aawitan, na kinakailangan tayong umawit at walang salo ng panugtong, yung makikita natin. So ngayon po, sa linggong ito, ay ang ating pag-aaralan ay sa panalangin. Hindi ko lang nakuha na po natin ito. Ano po? So, kanino tayo mananalangin? Kasi ang panalangin ay isang uri ng pakikipag-usap. Ito'y form of communication. Ano po? Ang Diyos, nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng salita niya, ng Biblia. Doon siya nakikipag-usap sa atin. So, hindi na siya nakikipag-usap sa personal na paraan na kinakausap sa atin tenga, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan ang komunikasyon sa atin. Gusto natin malaman kung anong kalooban niya, kailangan natin basahin ang salita ng Diyos. Pero ang katanungan, paano tayo nakikipag-communicate sa Diyos? Yan lang panalangin. So, kanino tayo nananalangin? Ay sa Diyos. Ito po sa Nehemiah, chapter 4, verse 9. Nevertheless, we made our prayer to our God. Sa Old Testament, hindi katulad sa Bagong Tipan, hindi maliwanag sa mga Hudyo ang lahat tungkol sa Diyos. Hindi nila alam na may abang Diyos ang tinatawag ng Ama, hindi nila alam na yung Diyos ang tinatawag ng Anak, at di rin nila alam na yung Diyos ang tinatawag ng Espiritu Santo. Basta kilala nilang Diyos. At ang Diyos ay binubuo ng hindi isang persona, alam nila yun. Pero hindi nila lubusang naintindihan ang tungkol sa Diyos. Ito'y naipaliwanag sa Bagong Tipan. And because of them, we set a watch against them day and night. Dahil ito kung ang konteksto po nito, itinatayo nila yung kuta o yung walls of Jerusalem at meron silang mga kaaway. At sila nanalangin sa Diyos para sa tulungan sila at sila nagbabantay ngayon. Ngayon, tingnan po natin ang panalangin, hindi automatic yan. Dahil nagpapatulong sa Diyos. Nagpapatulong sila sa Diyos, pero meron din sila ginawa. Sila naglagay ng bantay laban sa kailang mga kaaway. Sa Bagong Tipan, ang ating Panginoon, tinuruan niya ang kanyang mga lagad kung paano manalangin. Kasi sabi nila, Panginoon, tulungan mo kaming manalangin kanya. So ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang para bagang halimbawang panalangin. Hindi naman kailangan i-memorize natin ang lahat ng mga yan. Kundi, binigyan lang sila ng pattern kung paano manalangin kanya. Sinasabi nito, in this manner, sa ganitong paraan, therefore, pray, kayo manalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name, o holy be your name. So, tayo nananalangin sa Ama. Tayo nananalangin sa Diyos. Yan ang object ng ating panalangin. So, nananalangin tayo sa Diyos. So, pag nananalangin tayo sa Diyos na banal. Kailangan tayong manalangin with all respect sa Diyos kung sino siya. Ganun talaga makikita natin. So, binabanal natin at tinataas natin ang pangalan ng Diyos. So, tayo nananalangin sa Diyos. Yan ang ating object of our prayer. Interestingly, sa ibang mga relihiyon, ito po ay ginagamit ng mga Buddhist sa kailang panalangin. Meron silang mechanical device. Tayo, nakikipag-usap lang tayo. Pero siya meron silang mechanical device.
Ito po ay tinatawag lang, hindi ko po alam ang pronunciation, no? Kung mani, hindi ko alam. Prayer wheels are known as mani, wheels in the Tibetan language. The Buddhist prayer wheels are used as an aid to meditation and a means of accumulating wisdom, good karma, and means of putting bad karmas and negative energy aside. Alam niyo, sa mga Buddhist, hindi sa mga Hindu. Kasi in Buddhism at saka Hinduism, magkalapit yan. Si Gautama Buddha ay isang Hindu, hindi naman si Inchik. So may mga paniniwala, mga Hindu, na gano'n din ang paniniwala mga Buddhist. It is believed that its turn of a prayer wheel represent a recitation of the prayer inside and transport it to heaven. Pero interestingly, yung mga Buddhist at mga Hindu, hindi nila alam kung ano yung langit. Hindi rin nila alam kung saan sila pupunta pag sila yung naging sakdal. Meron silang tawag doon, kalimutan ko na pag nakarating ka sa pinakamataas, nirvana. Hindi rin nila alam kung ano yun. Sabi nila state of bliss. So dito makikita natin, sa loob niya ay panalangin. So inikot-ikot nila yan bilang tulong para makarating sa langit at kailang panalangin. So yun ang ginagawa ng mga Buddhist. Meron din po mga beads, ganyan. Akala ko dati, ang gumagawa niyan ay mga Katoliko lang. Pero bago ko pa nalaman yan, meron ako nakita kalendaryo na mga Hindu, kasi may maraming Indian sa atin, di ba? Meron silang kalendaryo, at meron ako nakita parang rosaryo. Yung ginagamit rin pala nila yun sa kailang panalangin, hindi lang yung mga Roman Catholics. So ito po, kasaysayan nito, nanggaling daw sa Crusades, kanya. Wala po natin ng kasaysayan. Yung Crusade, ito yung army ng Pope na pinag-ipon-ipon sa iba-ibang bansa at pinadala sa Jerusalem para makuha nilang muli ang Jerusalem mula sa mga rabo ng mga Muslim. Yan ang Crusades. Hindi ko alam kung ilan yung Crusades yan. Unfortunately, hindi ba sila nagtagumpay? So, ginagawa nila itong beast na ito at ito'y kinopen nila sa mga rabo. So, interestingly, yung mga Hindu, yung mga Muslim, at yung mga Roman Catholics, meron silang ganyan. Meron silang prayer beads ganyan. Para bagang, pati yung mga pagan, sabi dito sa ating source, if recent archaeological findings reveal that the ancient Ephesians made use of such beads in their worship to Diana o Artemis. Ito po isang Diyos-Diyosa. Makikita na sa chapter 19 niya. So ito yung ginagamit nila para sa panalangin. Pero sa atin wala tayong gano'n. Wala tayong ginagamit na ganyan sa ating panalangin. So sa mga Katoliko, ginawa rin nila yan. Prayer beads are also used by the Roman Catholics to help the practitioner keep track of some 180 prayers which make up the rosary. So pagka kinumpleto na yan, matagal. Inulit-ulit lang nila yung Our Father, Hail Mary, Glory be God. Inulit-ulit lang nila yan. Hanggang matapos nila yung ilang may tatlo yan, tatlong bahagi yung mensaryo, di ba? Mga mystery yan. Tatlo, tatapusin nila yan. So yun po ginagawa nila, pero hindi natin ginagawa. Wala po tayong gano'n. Dahil yun po bawal. Tandaan po natin, ang sinasabi ng Panginoon, yung walang kahuluhang paulit-ulit. Pagka tayo kung naging Katoliko kayo nagro-rosaryo, alaman kayong naintindihan sa ginagawa nila. Or gumagano lang sila. Minsan, parang wala nang kahulugan sila sabi nila. Iyon ang bawal. Pansinin natin, sa isang seryosong pagkakataon katulad ng ating Panginoon, sa Garden of Gethsemane, 3 beses niyang inulit yung panalangin niya. Pero may kabuluhan. May kahulugan yun Ipinadadama lang ng ating Panginoon yung kanyang damdamin sa Ama sa pagkakataon na yun. Ang pinagbabawal ng ating Panginoon, and when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. Nung sinulat ito, yun the first century na po, ginagawa na sa Epeso, yung paulit-ulit na prayer beads kay Diana. So ito'y gawain ng mga Gentiles. Alam ng Panginoon nyo. Basahin niyo yung Biblia. Kung ito'y babasahin mo,
At hindi mo pa binasa yun, hindi mo alam yun. Pero pag binasa mo yung source na makikita natin sa history, sa totoong sinasabi ng Panginoon. Ito yung ginagawa nila noong pa niya. For they think that they will be heard for their many words. Pinagbabawal ng Panginoon yun. Na layo ulit-ulit na walang kabuluhan. Sapagkat ang panalangin ay communication sa Diyos. Pinababatid natin sa Diyos sa mga bagay, gusto nating ipangilam sa Diyos. Yun ang panalangin. So anong kabuluhan nga naman ng walang kabuluhan paulit-ulit ganyan. So pinagbabawal ng Panginoon po yung klaseng panalangin. Sino yung dapat manalangin? Tandaan po natin ito, no? Meron lamang tao na mayroong privilege na manalangin sa Diyos. Hindi lahat ng nananalangin ay pinakikinggan ng Diyos. Alam po natin yun. So huwag natin pabayaan, mamaya makikita natin na hindi Kristiyano ay manalangin dahil di pakinggan ng Diyos yun. Tingnan po natin sa Matthew 6:9, pansinin natin. In this manner, therefore, pray, our Father. Yung salitang Ama ay isang relationship. So, ibig sabihin, yung lamang tao na may relasyon sa Diyos bilang kanyang Ama, ang may karapatang pakinggan ng Diyos. Dahil paniwalag po sa atin yun. May Biblia. Bible verse. Kala may Bible tayo. Doon po sa 1 Peter, yung lagyan sa chapter 3, ano po? Hindi pinakikinggan ng Diyos yung mga tao na wala siyang relasyon. Pinakikinggan lamang niya yung mga Kristiyano. Kung sila'y nananalangin ayon sa kanyang kalooban, kahit Kristiyano pa tayo, kung hindi tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, baka hindi rin tayo pakinggan. Sa 1 Peter chapter 3, verse 12, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matwi, at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kailang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Hindi gumagawa ng masama, hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kahit mabuti kang tao, kung hindi ka Kristiyano, hindi ka gumagawa ng mabuti sa Diyos, hindi gumagawa ng masama. So, yung mga Kristiyano lang, mayroong karapatang manalangin. So, ito yung point natin. Hindi karapat-dapat na tawagin ang sino man na hindi kabilang sa pamilya ng Diyos, sa iglesia ng ating Panginoon, para mag-lead sa atin sa panalangin, sa ating kapulungan, o sa anumang pagkakataon. Dahil hindi siya pakinggan ng Diyos. Tandaan po natin yun. Kinakailangan ng nananalangin ng isang Kristiyano upang kasi pakinggan ng Diyos. Doon po sa Galatians chapter 3, at 26 to verse 27, sa kapakanan po, kung meron tayo bisita, hindi pa Kristiyano, sino may kabilang sa pamilya ng Diyos? Siyempre, pag sinabing pamilya, meron tayong ama, tayo kanyang mga anak. So, yung mga anak ng Diyos. So, paano tayo naging anak ng Diyos? Ito po sa Galatians chapter 3, 26 to verse 27, ito yung ating mababasa. Sapagkat kay Kristo Jesus, kaya lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya doon, di lang yung naniwala ka sa isip. Sinabihin siya mampalataya kanya. Yun ang bautismuhan. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay binigay si Kristo kanya. Yun ang mga tao kabilang sa pamilya ng Diyos. Yun lamang may karapatang pakinggan ng Diyos. So hindi naman siya pakinggan ng Diyos dahil siya kabilang sa pamilya ng Diyos. Bakit siya mangunguna sa ating panalangin? Di ba? Yun na po isang bagay na dapat natin isa-isip. Kasi may mga pagkakataon, kahit hindi po spiritual na gawain, na nananalain tayo sa Diyos. Ang dapat nating tawagin doon, Kristiyano tayo, isang Kristiyano na may relasyon sa Diyos. Hindi lang basta Kristiyano, yung tapat na Kristiyano, ibig sabihin, siya patuloy na naglilingkod sa Diyos. Sapagkat tayo lang mga Kristiyano may karapatang manalangin sa Diyos. Kailangan tayong manalangin ay sa kalooban ng Diyos. Bisa, narinig ko yung ibang mga kapatid. Hindi ka naman sila
criticize, pero hindi tama yung kaisipan nila. Kung tayo humingi ng mga anumang bagay sa Diyos, ito'y naayon sa kanyang kalooban. Ang ipinangako lang sa atin ng Diyos, yung mga ating pangangailangan. Pagkain, damit, tahanan, yun ang pinanalangin sa atin. Yun lang ang gagarantin niya. Kaya kung meron ka ibang gusto, ikaw lang bahala to. So ayon sa kanyang kalooban, kung anong kalooban niya, doon lang tayo manalangin, pakinggan niya tayo. Kung nanalangin tayo ng isang bagay na hindi naayon sa kanyang kalooban, hindi na tayo pakikinggan. Katulad ng halimbawa, ikaw ay may cancer, category 4, stage 4, hindi ka na pwedeng gumaling. Hindi ka na pwedeng gumaling. So hindi ka pwedeng manalangin, pagalingin mo ako kanya. Wala lang miracles ngayon. Hindi ka nagagaling sa panalangin na yun. Kailangan mo lang tanggapin ang sitwasyon na malapit ka nang mamatay. Ang panalangin mo ay naayon doon sa sitwasyon mo. So, halimbawa, estudyante ka, hindi ka naman nag-aaral. Sasabihin, Panginoon, ipasama ko, ba't ka papasahan, hindi ka nag-aaral? Hindi nga sa kalooban ng Diyos yung gano'n. Ibig sabihin, pag nananalangin tayo sa Diyos, katulad kanina, na humingi siya ng proteksyon laban sa kailang mga kaaway, meron din silang ginagawa doon sa bagay na yun. Siya naglagay ng bantay. Ginawa nila, naglagay sila ng bantay, sila yung magtatagumpay dahil tutulungan sila ng Diyos. Yun ang ibig sabihin niyan. Hindi rin tayo pwedeng manalangin na salaksak sa Biblia. Hindi rin pwede yun. Katulad isang kapatid, hindi natin siya kasama. Wala na siya, sabi niya, meron siyang kasama na may asawang iba. Hindi natin kasama. Sabi niya, nalalangin po kami sa Diyos, kanya. Nabigyan kami ng pagkakataon. Hindi ka pakinggan ng Diyos. Yun ay taliwas sa kanyang kalooban, di ba? Pero yun ang paniniwala nila. Sumama na siya, naging asawa niya sa batas, yung lalaki yon, pero hindi sa batas ng Diyos. Sila pa rin ay nakakalo niya sa harapan ng Diyos. Hindi niya kalooban yun. Ito nga sinasabi natin, hindi tayo pwede manalangin sa magkaroon ng miracle na ito'y taliwas sa natural na paraan o law of nature sapagkat yung mga miracles matagal nang wala. Wala nang miracles ngayon. Hindi natin, katulad ng halimbawa natin kanina, kung meron ka sakit na wala nang kagalingan, hindi ka pwedeng manalangin sa pagalingan ka niya, wala nang miracle. Kung di na kaya pagalingin ng doktor ang sakit mo, hindi ka nagagaling. Mali ba lang kung mali diagnosis ng doktor? Pero kung tama yung diagnosis, tama yung mga test na sinasabi, pag nakaabot ka sa ganung stage, hindi ka na mabubuhay. Nanalangin ka nila, naayos yung sitwasyon mo. O yung manalangin tayo ng mga tao ay maliligtas. Kung hindi naman nila ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi rin sila maliligtas. Hindi wala na kinikilingan ng Diyos, di ba? Sa Matthew 7 verse 21, kapag hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo naligtas ng Diyos. Sapagkat gumagawa tayo ng kasamaan, dahil hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban. So hindi tayo pwedeng manalangin labag sa kalooban ng Diyos. Pag humingi tayo ng namang bagay. Sino mauuna sa panalangin? Tandaan natin, sabi, ways to lead in prayer. Pag sinabi natin leadership yun, leader, ano pa? Sino mauuna sa atin sa panalangin? Katulad ng ating kapulungan ngayon, may mga lalaki, may mga babae. Sino dapat mauna sa ating panalangin? Kung puro babae lang yan, pwede manguna isang babae. Pero kung may lalaki, sino yung manguna? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, at lumundag tayo sa verse 12, I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Bakit lalaki lang sinabi nun po? Wala siya sinabing babae, di ba? So yung leadership ng kapulungan na katulad natin ay sa mga lalaki. Sa verse 12, and I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. Yung pong silence niya, hindi siya gigibo. Ang ibig lang sabihin, with all submission, ganyan.
Kasi yung babae, nag-amen naman yan. Umaawit din, di ba? Eh kung complete silence din, hindi siya pwedeng umaawit. With all submission, ibig sabihin. Kinikilala niya kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Yung makikita natin. So, papasin po natin ang mga nanguuna sa ating panalangin sa kapulungan ay mga lalaki. Ngayon sila binigyan ng kapamahalaan ng Diyos sa ganung bagay. So, yun ang panalangin. Pagbibigay. Ito rin po yung bahagi ng ating pagsamba. May mga tao na hindi Kristiyano na allergic sila pag pinag-uusapan ay pagbibigay na para pagbibigay kasalanan. Ang pagbibigay hindi kasalanan yan. Yun ay kautos siya ng Diyos. Eh, kasi ano sila na para bagang naabuso sila sa ibang mga kapulungan. Ito lamang sa ating kapulungan ang hindi tayo ganon. Sa mga denomination, dami nilang pagbibigay. Meron silang free will offering. Meron silang tithes. Meron silang building offering. Marami silang offering. Mingi pa lang sa mga kaadib nila. Kapag nakipag-aral tayo sa kanila, halimbawa, umalis sila sa grupong yun, at nakipag-aral tayo, yun ang sinasabi nila. Dahil nakakabuso sila. Pero paano talagang pagbibigay? Nung pumunta kami sa Tuguegarao, nangaral si Brother John Bautista sa pagbibigay. Tapos may tumayo kapatid. Nagtanong siya, kanya, ibig mo sabihin, ganito tono niya. Ibig mo sabihin, kanya, kung di kami nagbigay ng maayos, hindi kayo maliligtas, kanya. Yun ang tono niya eh. Sabi ni John, oo. Bakit ito yung utos ng Diyos? Sa lahat ng utos, kailangan natin gawin sa tamang paraan. Di ba? So, ang pagbibigay, isang utos ng Diyos. Sapagkat ito lamang ang paraan na ibinigay sa atin ng Diyos para gasusin natin ang gawain ng Panginoon. Lahat ng kapulungan ng tao, kahit ito'y pamilya, kahit ito'y kumpanya, kahit ito'y isang voluntary organization, o ito'y kapulungan ng mga Kristiyano, kailangan natin ng pera. Paano tayo gagalaw kung wala tayong pera? Di ba? Imposible yung pamilya, halimbawa, gusto mong sabi mo sa babae, magsama tayo. Ang trabaho mo, wala. Paano yun? Hindi pwede yun. Papakain mo sa asawa mo, ha? Pakain mo sa nanda mo. Lahat ng gawain ng tao, kailangan ng pera. Ganun din sa Panginoon, ng gawain ng Panginoon. Sa mga ibang kapulungan, nagpaparakol sila. Dami lang gaming para magkapera. Sa atin, hindi. Sumusunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Dito sa 1 Corinthians, chapter 6, 1 and 2. Now, concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so do you also. So do you also. On the first day of every week. Maganda yung salin dito, merong every. Di ba? On the first day of every week, let each one of you is to put aside and save, as he may prosper, so that no collections be made when I come. Itong bibigay natin sa Panginoon, wala siya sinabi kung magkano. Sa Old Testament, at least 10%, pero may iba pa silang binibigay. At sinasabi rin ng Panginoon kung magkano bibigay nila. Sa atin, hindi. Wala siyang sinabi. So, mas mahirap ito. So, ang makikita natin, ang pagbibigay ng isang Kristiyano ay naayon sa kanyang pananampalataya. Dahil sa paglago ng kanyang pagkaunawa sa salita ng Diyos. So, habang tumatagal tayo sa pananampalataya, nalalaman natin ang tamang paraan ng pagbibigay. Ngayon, kung di natin gagawin yan, sabi natin, regulated, ganyan. Ito yung kayusan na binigay ng Diyos. Hindi rin tatanggapin ng Diyos ang ating pagsamba. Kahit isang may seryosong bagay, hindi mo nagsasalita para sa ating kapakanan. Actually, hindi. Ito'y para sa ating kapakanan, para tayo maligtas. So, ayos sa ating giniginhawa kanya. So, hindi isipin mo, alam ba paano binubuhay ng Diyos? O, kailangan tayo magbigay ayon sa ganung paraan. Common sense lang. Kung tayo po'y mahirap, hindi kayo naasahan ng Diyos na magbigay na kasing dami ng isang nakakaangat. Kakaunti ka lang ang maibibigay mo. Pero kung nakakaangat, tayo kayo binigyan ng maraming biyaya ng Diyos, meron ka mas malaking responsibilidad. Katulad sa
pagbibigay. So ito utos ng Diyos. Tandaan natin ganyan. As He may prosper. Lahat ng mga bagay na mayroon tayo ay galing sa Diyos. Tandaan natin yan. So nabigay sa atin yan. Pwede niya alisin kung gusto niya. Di ba? Nakakatakot yun kung hindi tayo susunod sa pagbibigay ng Diyos. So ito yung utos. Bawat sa atin on first day of the week. So hindi tayo nagbibigay ng koleksyon sa Lunes, sa Sabado. Bawal yun. Walang utos ang Diyos doon. Linggo lang. Yan ang utos ng Diyos di ba? Tayo magkahiwalay. So ang pitaka natin, dalang bahagi yan. Yung bahagi para sa atin at yung bahagi para sa Diyos. So kung tayo Kristiyano, at siyempre meron tayong kinikita, wala namang Kristiyano hindi kumikita Kahit pa paano, meron tayong kinabubuhay. Inihiwalay na natin kaagad ng para sa Diyos. Yung naiwan, yun para sa atin. Hindi maligtad. Ginastos mo na para sa'yo, yung natira para sa Diyos. Hindi gano'n. Nakulam mo ng Diyos bago yung sa atin. Actually, mas marami pa kayo para sa atin. Majority ng ating biyaya para sa atin. Di ba? Kakaunti, hindi naman marami ang binibigay sa Diyos. Bahagi lang. Alam naman ng Diyos, meron tayong mga gastusin na kailangan natin gawin. Meron tayong mga obligasyon, responsibilidad, na inuutosin ng Diyos na gawin natin. Alam ng Diyos yun. Pero mag-isip tayo kung anong bibigay sa Panginoon at yun natitira para sa Diyos. Yan ang dapat ilagay natin sa ating kaisipan. Ayon sa ating giniginhawa. Yan ang ginagawa. Yan ang makita natin. Ito isang utos. Karamihan ng mga tapag-utos, napipilitan lang sila. Lalo kung nag-aaral tayo, meron kang araw PC ganyan. Napipilitan ka lang, ayaw mo naman yun Pero sa pagbibigay, bagamat isang utos, hindi na tayo napipilitan. Ito yung balance ng tayo sumasamba sa Espiritu at sumasamba sa katotohanan. Alam natin ang katotohanan, pero meron Espiritu, yung Spirit part ng ating kalooban. Alam natin ito yung utos kanya, pero dahil ito yung utos ng Diyos, hindi lang tayo napipilitan. Tayo po ay nagiging seryoso sa ating pagbibigay. Dito po sabi ng talata, as He purposes in His heart. Itong salitang purposes, minsan lang nabanggit yan sa Bagong Tipan. Ibig sabihin yung Grego salita ng salitang yan, minsan lang doon lang sa talatang yan. Ang ibig sabihin ng purposes, ito yung pinag-isipan na mabuti kanya. Yun ang ibig sabihin sa salitang yun. Pinag-isipang mabuti sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso kanya. Kung magkano bibigyan niyo sa Diyos. So, serious ang bagay yan. Tayo po yung nanggaling sa Roman Catholic Church. Hindi na sinuseryoso yan. Hindi nga sila nagbibigay. Gila niya, Katoliko kayo. Nagbibigay ba tayo? O ilang beses na naging nagsimba, hindi minsan, hindi ako nagbigay. Hindi na binibigay ng pansin niya. Pero ito'y utos ng Diyos. So, kailangan natin gawin. Pero hindi sa pilitan. Sabi niya, not grudgingly or of necessity. Grudging, napipilitan. Ano necessity? Di ba utos yan? So, kailangan? Hindi. Ito yung, pag nababasa ko yung talatang ito, naalala ko si Doña Victorina sa Doña Mitangre. Pinagalitan niya si Kapitan Tiago. Kaya kailangan magbigay tayo katulad dito kaniya. Hindi gano'n sa ganung paraan. Alam natin kung ito yung utos ng Diyos, pwede sa ganung paraan. Diba sa pintuan ng Roman Katoliko, may mga donor na kanya. Dahil sa kalagay yung pangalan, magkano binigay. Nagbibigay siya dahil sa ganung dahilan. Kailangan tayo pinakamalaking bibigay dyan. Kanya. Hindi gano'n ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi naman tayo ang binibigyan puri, kundi ang Diyos eh. So, dahil gusto ng Diyos, ang nagbibigay ng masaya. So, hindi natin, dahil pinag-isipan mo yan, natao sa puso mo, pag ibinigay mo, ikaw siya nagbibigay. Hindi yung sayang yung binigay ko, ay hindi gano'n. Masaya tayo nagbibigay. Yan ang gusto natin ibigay sa Diyos. Yun ang ibibigay natin. Ito po sa bawat Kristiyano.
So, let each one give. Kanya. Bawat isa. Paano kung wala po akong pera nga mo? Wala naman ako walang tao walang pera eh. Meron ba kayo kilala? Na taong absolutely walang pera. Yun lang siguro, kahit ngayon nakakulong eh, kung minsan may pera pa rin yun eh. Baka yung nasa mental hospital, walang pera yun. Pwede naman normal yun, di ba? Ang pinag-uusapan natin, mga normal na tao. Meron silang pera. Estudyante ka, hindi ka pera. May mga allowance ka, di ba? So, nagbibigay tayo. Bawat isang Kristiyano tayo. Kinakailangan, bawat sa atin na magbigay ganyan. So, ito yung obligasyon ng bawat isa. Ganun din po sa binasa natin sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Let each one of you, ganyan. Bawat isa sa atin ay kinakailangan magbigay every first day of the week. Pero, posibleng ganito rin. Meron kang tinutulungan. Meron kang gustong tulungan kapatid, ganyan. Pero yung itinutulong mo sa kapatid na yon, iwalay siya ibibigay mo sa Panginoon. Hindi mo pwedeng bigay ko lang sa kapatid, magbibigay ka, hindi pwede yun. Kung may kalayaan tayo tulungan natin, gusto natin tulungan, pwede pa rin natin dapat kalimutan yung ibinibigay natin sa Panginoon. Halimbawa sa Galatians chapter 6 verse 6, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Isa gusto mo tulungan na aral, nasa sa iyo. Pero ibibigay mo pa rin sa Panginoon, yung binibigay mo tuwing linggo kanya. Hindi magbabago yun. Kung natin makikita. Magkano bibigay natin? As you prosper, kanya. Kaya mahirap ito eh. Mahirap, hindi madaling gawin. Kung seryoso tayo sa pagiging Kristiyano, ito yung mahirap. Siyempre, nag-iisip ka. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos sa ganitong bagay. Kung sa ating pananalapi, binigyan tayo ng kalayaan. So, yun mas mahirap. Sa gitna ng kalayaan, kung hala ko ibibigay. Pero sabi ng Biblia, as you prosper. So, proportionately. Doon sa mga, hindi naman po ito kabastusan, ano? Sa mga babae ngayon, mayroong proportionate ganyan, di ba? Pagka bumalik tayo dyan, magsagwantig na. Ganon din sa Diyos. Pag ang pagbibigay natin, hindi proportionately sa ating kiniginhawa, masagwantig na sa paningin ng Diyos. Kaya kailangan lang proportionate. Ito yung sinasabi natin kanina. Tignan mo muna, ipag-isipan mo kung anong bibigay mo sa Panginoon. Ang matitira, yun ang para sa'yo. Pag hindi natin ginawa proportionately, ninanakaw natin ang Diyos. Obligasyon mo yan eh. Kung ninanakaw mo siya, kung hindi natin nagbibigay proportionate kung paano na tayo giniginhawa. Tandaan natin ito, huwag natin lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin ay galing sa Diyos. Directly, indirectly. Diba? Marunong naman ako, kaya kayo maman. Sa galing karunungan mo. Galing sa Diyos. Di ba? Yung pagkakataon na kayo nagtrabaho, sa galing sa Diyos yun. Hindi naman, wala namang kinalaman sa mga kumpanya. Wala nang kinalaman sa mga kumpanya. Pero yung ginagawa yun, sa galing yun. Gumagawa ng damit, sa galing yung damit na ginawa mo. Galing din sa lahat sa Diyos yan. Ay, itong building, yung kahoy sa galing, sa Diyos pa rin. Lahat ng mga bagay galing sa Diyos. Wala naman tayong ginawa na hindi ginawa ng Diyos. Di ba? So, ninanakawan natin ng Diyos pag hindi tayo nagbigay na naayon na sinasabi ng Diyos. Ngayon, ito pang dapat natin isipin. Lalo kung hindi tayo palagi sumasamba. Ito rin na dapat isipin pag umalis tayo ng bansa. Kaya hindi ko po ina-advise na isang Kristiyano magtrabaho sa isang bansa na walang Kristiyano. Hindi ka nakakasamba eh. Ang problema pa doon, paano ka magbibigay? Halimbawa, ikaw, meron po letteration. You should. Halimbawa, 5 taon kang nagtatrabaho sa abroad, hindi ka rin sumasamba. Paano yung binibigay mo dapat sa loob ng 5 taon? Sabi niya, tabla na lang. O sige,
Sabihin mo sa Diyos yan, pagdating ng panahon, on the judgment day, sabihin mo sa Kanya. Kung nag-absent tayo ngayon, siyempre meron tayong ipinangako sa Diyos na ating ibibigay. Every Sunday, kung nag-absent ka ngayon, so susunod na linggo, ibigay mo yung dapat na ibigay ngayon. Hindi ka ligtas doon. Nagkasala ka na nga, hindi ka sumambay. Tapos hindi ka pa magbibigay. Double blackay sa atin yun, mga kapatid. Akala natin kasi magbibigay ka lang pag sumamba ka. Hindi ganun, ha? Yun ang obligasyon natin sa Diyos. Kaya sumamba ka kayo, hindi. Nagkasala ka na, hindi ka sumambay. Badagdagan mo pa yung kasalanan mo, di ba? Paano yung mga kapatid na palagi nagsasamba at nagbibigay? Tapos, paano tayo pupunta sa langit? Hindi naman ganun yun. Ito'y naaayon sa ginagawa natin. Di ba? Tandaan po natin yun. Kasi nag-assist ko na eh. Nagkasalanan, nag-absent ka eh. Ginastos mo yung dapat mong ibigay. Ibigay mo pa rin sa Panginoon. So, ayon sa ating kakayahan. Dito po sa chapter 11, verse 29. Then the disciples, each according to his ability, ayon sa kanyang kakayahan, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. Ayon sa ating kakayahan. So, alam naman po natin ang ating kakayahan. So, bigay tayo ayon sa ating makakaing ibigay sa Diyos. Kung minsan, may halimbawa sa Biblia, dahil sa kailang matibay ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, sila nagbigay na higit sa kailang kakayahan. So, hindi lang ito theoretical, ito'y totoo. Ito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to verse 3. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Yung mga iglesia sa Macedonia at yung mga iglesia sa Achaia, magkaiba sila. Yung Achaia, doon yung Corinth, sila mayayaman. Yung mga iglesia sa Macedonia, baliktad, sila mahihirap. Kanya. Pero sa 1 Corinthians chapter 1, binasa natin sa chapter 16, sinabi ni Pablo na tumulong sila sa Jerusalem. At nangako naman sila. 1 year after, hindi pa rin sila tumulong. Ito taga Macedonia, mas nauna pa sila. Kaya ito sinusulat niya para ipabatid sa mga taga-Corinto, kailang pagkukulang kanya. Tingnan niyo, kaya very emphatic yung sulat na ito. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy. Alam, marami sa kanila, kailang kasiglahan, kaya bilang Kristiyano, and their deep poverty. Di lang sila mahirap, talaga mahirap sila. Abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. So, anong maisip ng mga taga-Corinto? Kaya tayo, dito taga-Macedonia, di naman sila kasing yaman natin, pero mas nauna pa silang tumulong isa sa atin. Kanya. So, according to our ability, ito, beyond their ability. Kanya. So, ibig sabihin, hindi exist minsan, sabihin natin, mahirap lang kasi kami. Mahirap din sila eh. Pinagawa nilang gawin nila yun, di ba? So, ito ay sulat ito na walang kabuluhan. Ito ay sulat para sa atin. Isipin natin, tayo nagbibigay ng maayos. Pag nakita natin yung mga kapatid sa Macedonia, sa langit, anong sasabihin na sa atin? Kami nga, hirap-hirap namin. Nagbigay kami sa... Lampas na namin kakayahan. Yan ang sasabihin na sa atin. Makita natin sila pagdating ng panahon. Hindi binigay sa atin ng exact percentage. Pero tandaan natin, ang ating tipan ay mas mabuting tipan kaysa sa Old Testament. At ang ating ahin ay higit na mabuti kaysa sa Old Testament. Ganyan. Ang ating ahin ay ating Panginoon. This is Hebrews 7 verse 22. So by so much more Jesus has become a surety of a better covenant. Ganyan. So ito yung mabuting tipan kaysa sa Old Covenant. Dito sa Numbers 18 verse 21, sila nabigyan ng kapo, kanya. Behold, I have given the children of Levi all the tithes in Israel as an inheritance in return for the work which they perform, the work of the tabernacle of meeting.
So yung mga sacerdote, nagkaroon sila ng 10% ng panahon na yun. So ano yung bibigay natin? It's between 10%, that's the minimum na dapat nating isipin, and 100%. Bahala tayo doon. Kaya wala ang binigay sa atin ng Panginoon kasi. Ito, tignan niyo itong halimbawa nito, yung widow. Sa Mark. Now, Jesus sat opposite the treasury and saw how many of the people put money to the treasury, and many who were rich put in much. Then one poor widow came and threw in 2 mites. Napaka-konting halaga, which make a quadrans. So he called his disciples to himself and said to them, assuredly, I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. For they all put in out of their abundance. Sobra-sobra lang nila. But she, out of her poverty, put in all that she had, her whole livelihood. 100% yun, di ba? So ang ating pagbibigay, nasa gitna niya, nasa atin niya. Sabi, pag nagbigay tayo less than 10%, paano naman yung sasabihin sa atin ng mga Hudyo? Kami nga, yung tipan namin, mas magiging tipan niyo, pero nagbigay kami ng 10%. Kayo, kanya, magkano binibigay niyo? Delikado tayo dyan, mga kapatid, kung isipin natin. So, pangangaral, ito yung pagsamba. So, ito yung katuturo, ito yung pagsamba. Dito natin binibigyan ng pagpupuri at kahalagaan ng salita ng Diyos na nagliligtas sa atin. Romans chapter 15, verse 15. But I write the more boldly unto you in some measure as putting you again in remembrance, because of the grace that was given me of God, that I should be a minister or servant of Christ Jesus unto the Gentiles, ministering or serving the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be made acceptable, being sanctified by the Holy Spirit. And so yung pangalan ni Apostle Paul sa mga Gentiles ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, ganyan. So ito yung paraan ng pagpupuri sa kahalagaan ng kalooban ng Diyos pag natin tayo nangangarap. Hindi natin kinahihiya ang kapangyarihan ng Diyos. Ito salitang ministering, hindi natin lang anong kahulugan yan eh. Pero ang ibig sabihin niyan ay lingkod ganyan. Mas magandang sa ibang mga salin, that I should be a servant ganyan. Serving, yun yung ibig sabihin. No? Madaling intindihin yun. Ako'y lingkod ng ating Panginoon sa mga Gentiles at ako'y naglilingkod sa ebanghelyo ng Panginoon. So itong pangangaral ay isang uri ng pagsamba. Dahil ito'y sa pamagitan nito kanya, yung mga hentil ay naging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. So yung pangangaral ay parang gawain ng mga sacerdote sa Old Testament. Sila yung nag-aahin, pero ngayon nangahain natin iba. Ito sa pamagitan ng pangangaral ng Diyos. So ang pagsamba, pangangaral, ay bahagi ng pagsamba. Ano bang ituturo natin? Pupunta po tayo sa mga denomination. Ano ginagawa nila? Ang kailang itinuturo yung sarili nila. Nagkukwento lang sila. Wala mo sinasabi tungkol sa Biblia. Ang ating ipinapangaral, dapat ito'y panalaksulatan. Hindi rin tayo nangangaral dito to motivate. Actually, hindi. Itinuturo natin kung ano sinasabi ng Diyos. Hindi nga tayo nagmamotivate pa nangangaral tayo. Kasi sinasabi natin kung ano kasalanan natin, dapat natin ayusin. Anong motivation to? Sabi nga ng isang quotation, sabi niya, if you preach motivational preaching kanya, you are making sinners happy kanya. So hindi ganon. Tinuturo natin kung ano sinasabi na salita ng Diyos. All scripture is given by inspiration of God. Ibig sabihin nun, ito'y galing sa bibig ng Diyos. And is profitable for doctrine, tuturo for reproof. Kung meron tayo nakikita kapatid na nasa bihit ng pagkakasala, pagsabihin natin sa kanya. For correction, pag nagkasala na siya, kanya. For instruction in righteousness. Tumakita na dalawang positive, dalawang negative, di ba? That the man of God may be complete. Sa Old King James,
may be perfect. Kaya alam, minsan na nagkakaroon tayo ng misunderstanding sa perfect. Complete kanya. Thoroughly equipped for every good work. So, ang purpose ng pangangaral ay maturuan ng mga kapatid para sa hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin? Yun ang ginagawa ng pangangaral. We are giving information o understanding para maunawaan ng mga kapatid kung ano dapat nilang gawin at paniwalaan. Yun ang nilalaman ng ating pangangaral. Hindi po political or social issues. Minsan, pag mayroong issue yung sa lipunan, yung CDCP, titira sila doon, maglalabas sila ng isang memorandum. Dapat ito ituro nyo kahit sa linggo. Hindi natin ginagawa yun. Wala tayong pakialam sa social or political issue. Hindi yan ang purpose ng iglesia. Anong purpose natin? Paano yung tao maligtas? Regardless kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran. Sa 1 Corinthians 2:1, when I, brethren, when I came to you, did not come in excellence of speech or of wisdom. So, ang picture ni Apostle Paul, hindi siya katulad ng mga pastor sa mga denominasyon. Hindi siya gano'n. Sabi niya, I did not come with excellence of speech or of wisdom, and declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Ito yung isang metonymy. Ibig sabihin, binanggit si Kristo at siya'y napako sa krus. Ang ibig sabihin, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Wala akong gustong malaman niyo, kundi ang ebanghelyo ng Panginoon. Ang inyong pananampalataya ay di naaayon sa karunungan ng tao kanya, kundi sa katotohanan ng ating Panginoon. Yun ang ipinapangaral natin. Hindi yung kung anong nangyayari sa paligid. Unless otherwise, yung issue na yun ay spiritual. Halimbawa, LGBT, kaya kailangan natin ituro yun. Dahil taliwas sa kalooban ng Diyos. Pero hindi natin tinuturo dahil social issue. Dahil yan sinasabi ng Biblia na dapat natin ituro mga kapatid. So, yun ang pangangaral. Sino ang mangangaral? Ngayon, yung mga lalaking Kristiyano ay maaaring mangaral. So, yung mga babae, hindi pwede. Kung alam niyo mga kapatid, pag nag-observe kayo ng babae at lalaki, sa paraan ng kailang pangungumbisi, nasasabi ko, mas magaling pa yung mga babae. Dahil meron silang charm na wala sa lalaki. Kaya yung mga saleswomen, very successful yan. Meron silang charm eh. Dahil ako kausap ng lalaki. Pero sa Biblia, hindi gano'n. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 12, and I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. And kung walang magtuturo sa harap ng babae. Kung may mga babae. Kung babae kayo lahat, pwede. Kayo lang. Pero kung may lalaki, sinasabi ng Biblia, ang magtuturo lang ay mga kalalakihan. Yun lamang nagkaroon ng effort na turuan ang sarili nila na sila makapagturo. Gusto natin magturo, may effort sa atin to develop our ability na magturo tayo. Ako po mga kapatid, hindi naman ako nag-aaral sa pagtuturo. Nung nagturo ko sa iyo, wala ako alam sa pagtuturo actually. Napesyo lang magturo tayo, kailangan mo trabaho. Pero ang alam ko lang sa pagtuturo, pag nagtuturo tayo ng anumang bagay, tinuturuan lang natin yung tao kung ano dapat niyang malaman tungkol sa pinag-uusapan natin. At kung paano niya gagawin. Yun ang alam ko pagtuturo. So, in other words, in essence, ang nagtuturo, inililipat ko lang sa tinuturuan mo yung alam mo. At kung paano niya maunawaan. Yun ang pagtuturo. Kaya naman, subject yan kay calculus fail, ganun pa rin yan. Tuturuan mo siya kung ano dapat niyang malaman, kung paano niya gagawin. Para maintindihan niya. So, yung mga kalalakihan na nagsumikap na makapagturo. At yun ang obligasyon ng bawat kalalakihan kung tutusin. 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men. Mga tapat na tao sa pananampalataya will be able to teach others also. Makakapagturo sa iba.
Hindi ko hindi ba natin alam yun? Until such time na gagawin mo. Siyempre, magsisimula ka sa isang punto, wala naman nagtuturo, magaling ka agad. Wala naman tao, magaling ka agad. Wala naman gano'n. Kaya pinag-ikawin, nagkakaroon ng effort na gawin mo. Ang alam ko lang, pag palagi mong ginagawa isang bagay, talagang matututo ka. Kahit nung una, wala kang alam. Pero pag palagi mong ginagawa, matututo ka. So, yun po magtuturo. Pag kinamit natin ang ating sarili tayo magturo, turuan natin ang sarili natin kung paano tayo magturo. Observe yung iba kung paano sila magturo. Para maunawaan din tayo pag tayo ay nagtuturo. Kasi kung nagturo, wala nakakaintindi. Nagsayang na tayo ng oras. Kung ano gagawin na nakikinig. Kung wala naman silang naintindihan sa sinasabi natin. Plain and easy to understand. Ako po, hindi ako yung tao na who want to impress anyone. Wala akong pakialam to. Ang nagtuturo lang para ko maintindihan. Kasi may mga taong gano'n. Nagtuturo sila para maipakita na sila magaling. Bala sila doon. Basta plain and easy to understand. Hindi yung pagkatapos mong magsalita, nagtatanong yung iba, anong ibig niya sabihin? Ganyan. May mga taong ito, marami na akong experience mga kapatid. Tinuro mo na isang bagay na maliwanag na. Tapos magsasalita siya, ginulo niya. Hindi ganun ang pagtuturo, hindi natin ginugulo. Pagka isang bagay mahirap, hindi mo siya guguluhin. Sisimplihin mo siya para maintindihan. Yun ang pagtuturo. Tapos sa aking palagay, hindi naman talaga mahirap magturo. Basta alam mo anong ginagawa mo. At alam mo kung anong tinuturo mo. Hindi mo pwedeng ituro isang bagay na hindi mo alam. Yun ang basic doon. Kahit isa lang ang topic na tuturo, basta alam mo yung tinuturo mo, you're a safe grounds. Pagka gano'n. Kung alam ko po dahil nung ako yung nagsimula, ala akong alam. Sabi ni Brother Gamit, ito, libro, pag-aralan mo nga niya. Hindi ko na pwede pag-aralan lesson na naging lesson 20. Ang gagawin ko, lesson 1, yan muna yung pag-aaralan ko. Talaga pag-aaralan mo yung lesson 1. Tapos lesson 2, next Sunday. Tapos pag inimbita ko sa San Fernando noon, yung lesson 1, na tinuro mo sa akin, yung tuturo mo. O pagdating ng panahon, master mo na yung lesson 1, kahit saan ka magturo, di ba? So, gano'n lang makikita natin, style kumisa. So, simpleng maintindihan. Nung nagtuturo ang Panginoon, hindi nila naintindihan. So, sabi ng mga Hudyo, then they just surrounded him and said to him, how long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly. Kaya ang ating Panginoon siya, tuturo sa parable. Dahil gusto niya malaman kung sino yung interesado kanya. Pero ang punto doon, ay yung parable, ipinapaliwanag ng Panginoon niyo. Sa isang simpleng paraan. So, sa isang simple at maayos na paraan. Pag isa ay nagturo, at wala nakaintindi, that is not preaching. That is confusing. Nanlilito ka lang. So, kinakailangan, meron po mga paikot-ikot. Sabi ko, pagkatapos ng makinig, nahihilo ka sa paikot-ikot. Anong yung sinasabi niya? Anong ginagawa niya kanya? Hindi niya alam ginagawa niya. Paikot-ikot siya eh. Kailangan alam ang ginagawa mo para maintindihan nung nakikinig. Ang pangangaral, kung Kristiyano tayo, ang nakikinig, para magpagtibay Kristiyano sa ilang pananampalataya. Kung hindi naman Kristiyano, para sila maligtas. Yun lang essence ng pangangaral. Kung totoo siya, hindi naman siya mahirap. Mahirap lang dahil kausap mo tao. Hindi mahirap ituro ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ang challenge lang yung nakikinig. Kung tatanggapin niya o hindi, yung sinasabi ng Diyos. Pero yung turo mo sa tao at pinag-aralan mo sa salita ng Diyos, hindi naman ganun kahirap yun kung talagang pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Ang alam ko lang, one step at a time. Pag nagtika isang balalaki, na isang Kristiyano siya magturo, one step at a time lang. Huwag kang mahiya kung yun ang alam mo. Yun lang alam, huwag kang mahiya doon. Pag hindi mo alam, sabi, hindi ko alam. Be honest, kasi hindi mo alam eh. Kaysa may invento ka ng sagot, hindi tama.
So, yun po makikita natin sa pangangarap. Simple lang at madaling maintindihan. Yan ang pinakamahirap gawin. Paano ang gagawa ng isang mensahe na simple lang at madaling maintindihan? Katulad na nagtuturo ng calculus. Paano mo gagawin sa paraan na maintindihan ng estudyante gusto mo ipaintindi sa kanila? Yun ang napakahirap na subject. Pero isang magaling na teacher, magagawa niya yun, na ituturo sa estudyante kung anong ibig sabihin, paano mo gagawin. At yung ibang mga teacher, iba eh. Kung sila makipakita na sila ay super galing, terror sila, wala man naintindihan na nakikinig, ano yun? Hindi sinayang mo lang yung panahon mo. Yung mga teacher, tuwang-tuwa sila pag malay bumabagsak. Ang ibig sabihin, hindi ka marunong magturo pag gano'n. So, simple lang po. Plain and easy to understand. So, pinaka-conclusion natin, meron bang kaayusan ang pagsamba? Is there a pattern in worship? Yes. Nakita na po natin, meron, di ba? Hindi tayo pwede magsamba sa paraan ng gusto natin. Hindi rin tayo pwede maging legalist. Ang ibig sabihin, ipinag-uutos natin yung mga bagay na hindi na pinag-uutos ng Diyos. Yung mga expedient lang na naayon sa ating choice, hindi binigay sa atin ng Diyos. Halimbawa, dito po sa atin, hindi natin kaugalian yung magkaroon ng invitation song. Pero may mga congregation, may magkanoon. Problema yun. O kaya, gumagamit ng tracts. Kaya gumamit ka ng tracts, o di ka gumamit ng tracts. Walang halaga sa Diyos yun, basta may turo mo ang kanyang ebanghelyo. O kaya, Bible class. May mga congregation na wala silang class dahil wala silang oras. May mga preacher, dalawang congregation pupuntahan niya. So wala na siyang time para sa Bible class. Okay lang yun. Those are expedient, nakakatulong lang. Not required. O kaya, tayo makiliberado. Gumagawa tayo ng mga bagay na walang authority sa Diyos. Bawal yun. Halimbawa, instrumental music and worship. Yung mga babae na umuna sa pagsamba. O kaya, fellowship meals. Ano yung ibig sabihin? Kung pupunta kayo sa mga website ng ibang Churches of Christ, meron silang tinatanong fellowship kanya. Meron silang isang araw na inilalaan na yung mga Kristiyano kakain sila lahat bilang pagsamba at gastos ng iglesia. O entertainment. Walang ganon. Worship is not entertainment, mga kapatid. Ito ang isipin natin bilang mga Kristiyano. Tayo po yung naging matuwid, hindi dahil sa ating sariling kagalingan. Dahil lang tayo makasalanan. Wala tayo nagkakamali. Tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Yun ang joy of salvation. Na ibig sabihin, kahit di ka dapat, kahit kawin sa mga kasalanan, niligtas ka pa rin ng Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Yun ang joy of salvation, di ba? Ngayon, ang ating pagsamba should reflect that joy. Na ikay nagagalak, naliligtas ka ng Diyos. At hindi boring and ritualistic worship. Yung worship na walang kahulugan. Yung mga ibang denomination, meron silang marcha dyan. Yung pastor, para sila kinakasal. Mula sa labas, pupunta sa harapan, tapos meron silang special na garment. Hindi ganun ang ating pagsamba gusto ng Diyos. Ang ating pagsamba at pagpupuri dahil ang Diyos ang ating kaligtasan. Karapat-dapat lang siya purihin ng may buong kagalakan na galing sa atin. Yan ang pagsamba na tinatanggap ng Diyos dahil tayo niligtas ng Diyos. Tingnan niyo sa Psalm 95 verse 1 bilang panghuli. Ano po? O come, let us sing to the Lord. Meron isang point. Let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Yung mga born again, hindi naman na rin ginagawa yan at sila talagang masaya sumasamba. Naging overacting lang umisa. Pero mali naman yung underacting din, na parang walang kabuhay-buhay ang ating ginagawa. O let us come before His presence with thanksgiving dahil siya nagbigay ng lahat sa atin. Let us shout joyfully to Him with psalms. For the Lord, yun ang dahilan. For the Lord is the great God and the great King above all gods. Kung may tinatawag na ibang mga Diyos, ang ating Diyos ang pinangatakilan. And His hand are the deep places of the earth. Sa gawa, and the heights of the hills are His also. And the sea is His, for He made it. Alam nyo,
Amang binabasa ko ito, naalala kay Mount Everest. 28,000 feet above sea level, 29,000 plus. Ang mga ibang mga mountain climber, galak na galak sila makating sa summit. Pwede siyang iniwala sa Diyos. Sino bang gumawa ng Diyos kanya? The heights of the hills are His also. Sino gumawa ng mata sa bundok na yun? Ang Diyos. Madali makakita nyo? Hindi. And His hands also formed the dry land. How come let us worship and bow down, and let us kneel before the Lord, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Tayo mga tupa ng pastol ng Panginoon. So, kailangan tayong sumba sa Kanya, naayos sa Kanyang kalooban, na may buong kagalakan, tayo niligtas tayo ng Diyos. So, ito po ay katapusan ng sermon na ito, mga kapatid.